Nagdire-diretso at bumangga sa poste ang motorsiklong yan sa National Highway sa Barangay Bangal at Talisay, Batangas. Tumilapon ang dalawang sakay ng motorsiklo. Base sa investigasyon, hindi na kontrol ng rider ang motorsiklo matapos itong mawalan umano ng preno, kaya nagdire-diretso ang takbo nito. Nagpapagaling na sa ospital ang pasahero pati ang rider na nagtamo ng matinding sugat sa paa. Wala pa silang pahayag. 4 na araw matapos ang pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga, nagpapatuloy pa rin po ang paghahanap sa mga natrap. Update po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, nahirapan daw ang Bureau of Fire Protection na mailabas ang katawan ng ikalimang nasawi sa nangyaring pagguho dito sa Barangay Balibago, dito sa may Angeles, Pampanga. Ayon sa BFP, napailalim daw ang biktima sa malaking tipak ng debris. Gumamit pa ng shoring ang mga bumbero upang mapanatiling stable ang bahaging kinaroroonan ng katawan. Paliwanag naman ng BFP, hindi maaaring madaliin ang operasyon at hindi rin pwedeng gamitan agad ng backhoe dahil sinisikap nilang mapanatiling buo ang mga katawan ng mga biktima nang sa ganoy madaling makilala ng kanilang pamilya. Sa kabila nito, tinitiyak ng mga otoridad na magpapatuloy ang search and rescue operations. Umaasa rin sila na may posibilidad pa na mayroon pang mga makukuhang buhay sa ilalim ng gumuhong gusali. Samantala, Connie, mula kanina ay tuloy-tuloy ang dating ng mga iba't ibang grupo na nais magpahatid ng tulong dito, mga pagkain at tubig sa mga nagsasagawa ng rescue operation. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Hindi nakita si Senador Ronald Bato de la Rosa sa ilang lugar na pinuntahan ng mga otoridad kahapon. Humingi naman ng pasensya ang misis ni de la Rosa sa mga posibleng maabala dahil sa paghahanap sa kanyang mister. Balita hatid ni JP Soriano. Sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng PNP, CIDG at NBI sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Bumaba ang mga tauhan ng CIDG at nilapitan nito ang isang bahay. At pagdating nga po ng NBI at CIDG, agad sila nagpunta sa property na ito, nakipag-coordinate sa purok leader at ang hinahanap daw nila isang Virgilio Carino na ayon po sa homeowners ay kamag-anak di umano ni Senator Robin Padilla. Ang hinahanap daw po nila sa pagpunta nila dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa aking source, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na narito si de la Rosa May 26. Bitbit ng NBI at CIDG ang arrest warrant para kay De La Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Sinamahan sila ng purok leader na may access sa bahay, kabilang sa mga sinilip ang kusina. Wala namang katao-tao dito po talaga, sir. Pati ang silid na may kama, pero bigong matagpuan si De La Rosa. Nag-search lang po kung nandito po si Senador Bato. Sabi ko po, walang bato talaga po dito na nakatira. Kasi hindi naman po siya taga rito. Hinanap din si De La Rosa sa katabing bahay na pagmamay-ari rin umano ni Carino at may ibang umuupa. Tapos pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Hinahanap din umano si Carino at ang isang itim na pick-up na namataan umano sa Senado noong araw na umalis si De La Rosa. Tinanong ko po, bakit po hinahanap nila yung pick-up na nakapangalan sa Virgilio Carino. Sabi nila kasi hinahanap po nila si Senator Bato. Ayon sa Homeowners Association ng Subdivision, well-coordinated sa kanila ang operasyon ng CIDG at NBI. Sabi niya, meron po kaming pinapaulap dito. May subject of the warrant, so isi-serve namin. Mga taga-CIDG kami at taga-NBI. Bukod dito, kasabay ring hinanap si De La Rosa sa Parañaque at Bulacan ayon sa hepe ng CIDG. Katuwang nila ang NBI. Meron po talagang mga identified areas na according to mga reports sa amin na nandun doon si Senator Bato. Wala pa naman po talagang nag-positive doon sa mga lugar natin pinuntahan. Natukoy rin daw nila ang mga posibleng koneksyon ni De La Rosa tulad halimbawa ng ginalugad na bahay sa Pampanga. Parang kamag-anak ko yata ni Senador Robin Padilla yung pinuntahan niyo pong isa sa mga bahay? Tama po yun dahil doon po sa identification ng mga sasakyan na
lumabas po na yung sasakyan ay present po during dun po sa time na nawala po si Senator Bato de la Rosa. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni na Senador Padilla at Carino. Bantay sarado rin ang Davao City Police sa mga ari-arian ni De La Rosa sa lungsod. Nag-instructa sa ato ang 19 police station commanders and also sa mga heads of offices sa ato ang support units nga ato ang pag-monitor sa maong presensya sa ato ang Senator Bato, ma'am. Ang mo lang yun is monitoring sa iyang tanan nga properties diri sa ato ang area of responsibility. Sa isa namang online post, humingi ng pasensya ang asawa ni De La Rosa sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na baka aniya sunod na pasukin at sabihan na hindi na kailangan ng isang search warrant. Huling namataan si De La Rosa noong madaling araw ng May 14, kasama niya si Senator Padilla. Nakuha na ng CCTV ang sabay na pagsakay nila sa isang sasakyan paalis ng Senado. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Patay ng malunod ng isang lalaki at dalawa niyang anak sa isang ilog sa Davao City. Nakunan pa sa video ang pagligo ng mag-aama sa ilog hapon nitong Martes. Base sa investigasyon, bigla na lang rumagasa ang tubig mula sa bundok kaya naanon ang mag-aama. Kinahapunan ay natagpuan po ang katawan ng 4 na taong gulang na bata. Kahapon, Miyerkules ng umaga nang makita naman ang bangkay ng ama at isa pang batang edad 8. Ayon sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi umuulan noon sa lugar kung saan naliligo ang mga biktima. Pero malakas ang agos ng tubig mula sa itaas ng bundok. Maghihigpit na raw ang mga otoridad sa pag-monitor sa ilog para wala nang maligo roon. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kaanak ng mag-aama. Patay ang isang babae at kanyang anak matapos salpukin ng truck ang kanilang bahay sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaaberya ang preno ng truck at dumiretso sa bahay ng mga biktima sa barangay Pandanon. Ayon sa isang kaanak, katatapos lang mananghalian ng mag-ina at naglalaro noon ang isang taong gulang na bata. Sugatan din ang 5 iba pang kaanak na nagkataong nasa loob ng bahay. Hinihintay pa ng pulisya ang desisyon ng pamilya kung magsasampa ng reklamo laban sa driver na pansamantalang pinalaya. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. Bukod kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, 3 o 4 pang senador ang nakatakdang kasuhan kaugnay sa questionableng flood control projects. Ayon pa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, inihahanda rin ang mga kaso laban sa ilang kongresista. Balitang hatid ni Joseph Morong. Is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Yan ang tanong ni Senador Erwin Tulfo ng minorya sa Senado kung bakit tila minamadali na mapagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Senate rules para payagan ng mga senador na makaboto online kung wala sa Senado. Walang pinangalanan si Tulfo kung sino ang 2 senador na umano'y maaaresto. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kakasuhan ng plunder si Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa pagtanggap umano niya ng kickback sa mga flood control project. Sunod na raw sa kanya si Senador Joel Villanueva. I think there are at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may 3 pa po. Marcoleta. Tapos meron pang 3 pa. May 3 pa. 3, 4 pa. So, nakakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Darating tayo dyan. Si Marcoleta na nagsulong ng pagbabago sa Senate rules, pinakakasuhan ng plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng regalo dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual, bagay na hindi idineklara sa kanyang salin. Sa Escudero na pinakakasuhan rin daw sa pagtanggap umano ng 586 million pesos na kickback mula sa flood control projects, nagsumite na ng kontra salaysay sa Ombudsman. Sina Escudero, Estrada, Marcoleta at Villanueva kapwa mga majority senators. Kaya sabi ng kasamahan nila na si Senador Amy Marcos, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. Maraming nagtetext sa amin, taga-DOJ, taga-OMB,
na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagka-case build up na raw. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ayon kay Remulla, may kakasuhan din silang mga congressman. Nauna nang sinabi ni Remulla na naghahanda na rin sila na sampahan ng reklamong plunder si dating House Speaker Martin Romualdez. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA News. Nagtulong-tulong ang mga rescuer sa Saizom Boon Province sa Lao para pasukin ang isang kuweba. Layo nilang mailigtas ang 7 taong natrap po sa kuweba ng halos 1 linggo na. Tagumpay po silang natunton ang 5 natrap sa kuweba na buhay at ligtas habang patuloy ang paghahanap sa iba pa nilang kasama. Ayon sa ilang ulat, natrap ang mga lalaki sa kuweba dahil sa paghahanap ng ginto. Hindi sila nakalabas dahil sa malakas na ulan at pagguho ng lupa na humarang sa kuweba. Sunod-sunod na namatay ang 6 na bagong sinang nasanggol sa isang ospital sa Dhaka, Bangladesh. Ayon sa mga otoridad, oras lang ang pagitan nang mamatay ang mga sanggol na 1 hanggang 3 araw pa lang mula ng isilang. Nasa loob daw sila ng kwarto na nakapatay ang air conditioner. Inimbestigahan na ng pulisya kung nagkaroon ng gas leak o mechanical failure. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ospital. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Sa November 30, sisimulan ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Batay po ito sa mga tinalakay sa unang status conference sa Trial Chamber 3 ng ICC. Sabi ni Presiding Judge Joanna Corner, kailangang mabilis at efficient ang paglilitis bilang konsiderasyon sa kalagayan ng dating Pangulo na 81 years old na. 5 araw kada linggo ang paglilitis hanggang magkaroon ng judicial recess o break ang ICC sa Christmas holidays. Pwede pa raw mabago ang schedule depende sa resulta ng bagong pagsusuri sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Ang nauna kasing examination kay Duterte ay para lang sa kakayahan niyang humarap sa confirmation of charges hearing. Pinabibilisan naman sa ICC registry ang paghahanap sa interpreters para sa paglilitis, lalo na't malaki ang interes ng mga Pilipino sa kaso. Ang susunod na status conferences ay itinakda sa June 23 at July 14. Bagamat umuusad ang kaso kaugnay sa kasong war on drugs, nananatili raw ang takot sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Kaya binuo ng isang grupo ng mga sibilyan ang isang komisyon para tulungan silang maghilom. Ang mainit na balita hatid ni Mark Salazar. Para hindi mabaon sa limot ang mga karahasang nangyari sa madugong drug war ng Duterte administration, binuo ang AJK Truth Commission. Isang lupon na pinamumunuan ng mga sibilyan para idokumento daw ang katotohanan sa likod ng mga extrajudicial killings. Ayon sa chairman nitong si Attorney Raul Pangalangan, ang mga biktima ang sentro sa pagsasalaysay ng mga kwento. Ang bago pong approach is that yung dati po kasi yung mga biktima are just passive recipients of justice. Papakinggan lang sila pag meron silang testimony about the crime. Pero the whole process is a game of lawyers and judges. The victims should have an active part in the justice process. And their telling the story is part of the justice that they are claiming for themselves. For their story to be recorded for history. Ayon sa isang commissioner ng grupo na si Dr. Al Fuerte, sentro sa kanilang misyon ang makamit ang hustisyang may mananagot at magbabayad pero may paghilom din sa mga pamilya ng biktima. The country has actually been wounded. The country has also actually been fragmented. So we hope and pray that this Truth and Reconciliation Commission will somehow facilitate not just the healing of the families who are still grieving, but also for the communities that also suffered. Kasama rin sa 5-member commission sina forensics expert Dr. Raquel Fortun, Father Daniel Pilario at Carlos Conde. Magsisilbing advisor naman ng Truth Commission si Cardinal Pablo David. Ang korte ay naghahanap ng criminal liability.
Ang Truth Commission naman ay naghahanap ng mas malalim na katotohanan. Pakikinig sa mga biktima, pamilya, survivors. Ayon kay Conde, ang seed funding ng komisyon ay manggagaling sa Simbahang Katolika at iba pang mga grupo at NGO dito at sa labas ng bansa. Welcome ang Truth Commission sa mga pamilya ng EJK victims na nasa pangangalaga ng Rise Up for Life and for Rights. Pero makikipagpulong daw muna sila sa komisyon para linawin ang direksyon at magiging partisipasyon nila rito. Mas mahalaga na makonsulta rin kami at yung iba pang mga pamilya nang sa ganun po hindi rin kami nagugulat, nabibigla at hindi yung paulit-ulit na magkukwento kami. Bagamat umuusad sa ICC ang kaso, nananatili raw ang takot sa mga EJK victims' families habang nasa bansa pa rin daw ang iba pang co-perpetrator ng war on drugs. At ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa. Malaking tulong po yun sa mga biktima dahil marami pa po talaga mga biktima na hindi pa sila lumalabas dahil hanggang sa ngayon po naman kahit tuloy-tuloy yung pagpaslang ay may mga takot pa rin po talaga ang karamihan sa mga biktima. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News. Hulikam sa Antipolo Rizal, isang motorsiklo ang nadulas sa pakurubang bahagi ng Sumulong Highway hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na AUV. Dinala ng mga responding rescuers sa ospital ang binatang rider ng motor pero idineklara siyang dead on arrival. Wasak naman ang kanyang motor habang may pinsala rin ang sasakyang nasalpok nito. Nagkaaregluhan na ang kampo ng biktima at ng driver ng AUV. Sa gitna ng mainit na talakayan kung dapat bang payagang dumalo sa session online ng mga senador, iginit ng ilang miyembro ng House Prosecution Team na dapat physically present ang senator judges. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Lahat ng 11 House Impeachment Prosecutor naroon sa People's Center ng Kamara, ayon kay House Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua. Nagsagawa sila ng isang mock trial o simulation kung paano ilalatag ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa harap ng mga senator judge. Parang ina-approximate namin ano ba talaga paano ba magtatalakay, ano ba ang trial, different from a regular courtroom, but more appropriate to an impeachment process. Parang mas ganun yung tinatalakay, pinag-aaralan namin. Pero pinag-aaralan din namin ng mga rules and evidence, pinag-aaralan namin ng yung how do you talk to the court. May ilang private prosecutor na tumulong sa kanila. May mga inimbita kami na pwedeng mag-assist sa amin, but mainly nandiyan dyan si Kong Shell at mga kasama niya para mag-guide kami. At sa gitna ng mga hakbang ng majority senators na baguhin ang kanilang rules para payagan ang teleconferencing para makaparticipate pa rin ang mga senador kahit wala sa plenaryo, nanindigan ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na sa Senate impeachment trial dapat physically present ang mga senator judge. Sa iba namang mga rules kasi din ay ina-allow na din ang ganitong forms. Pero ibig sabihin ng assumption ay hindi ito yung sobrang sensitibong kaso na kailangan nakikita mo yung testigo, kailangan na evaluate, may pagkakataon din ang judges na magtanong para sa kanilang sariling pag-unawa. You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures na sa punot dulo bubuo ng mas complete picture sa senator judges, tutulong sa kanilang sa discretion. Isa sa mga dapat na ginagawa ng senator judge ay obserbahan ang mga testigo sa kanilang mga demeanor kung paano sila sasagot. Dahil dito makikita kung sila ay ang testigo ay nagsisinungaling o hindi. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.
Weather update po tayo ngayong may bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang hapon Ma'am Connie, maging sa lahat po ng ating mga tipanig. At sa ngayon po, yung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Jangmi ay huling namataan sa layong 1,135 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, kumikilos nga yan ng pahilaga-hilagang kanluran at may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 80 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin na maaaring pumasok yan sa loob ng ating PAR mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Pagkapasok nga ng PAR, papangalanan natin yan na si Bagyong Domeng. At inaasahan nga na habang nandito yan sa may silangang bahagi ng karagatan ng ating bansa ay maaari pa yang lumakas at umabot ng typhoon category habang kumikilos pahilagang kanluran o northwestward hanggang Hilaga. Bagamat mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, inaasahan natin na by weekend maaari itong patuloy na humatak ng southwest monsoon na kung saan maaaring magdulot ng malalakas na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Mindanao, Visayas at mangilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy tayong mantabi sa pag-asa hinggil nga sa mga possible developments ng binabantayan nating bagyo. So far for today, ang nakaka-apekto po dito sa may Palawan at western section ng Visayas at Mindanao ay yung southwesterly wind flow. Ito yung paunang hangin bago mag-southwest monsoon at nagdudulot yan ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa may western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soc Sargent Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Palawan. Samantalang yung trough nga nitong bagyo sa labas natin ay nakaka-apekto sa buong Mindanao at dito naman sa buong Metro Manila, asahan namang natin chance ng mga pulo-pulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At yan po ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla, nag-uulat. Ma'am Charmaine, sa atin pong nakikita ngayon na ito ho ba ay may kasunod ng bagyo? Base po sa ating mga model, may isang posibilidad na posibleng mamuo dito naman sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. At posible nga yan, pagkalabas nitong ating binabantayan na bagyo by Monday, maaari iyang muling pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon ay hindi pa naman po natin nakikita na namumuo po yan, more on models pa lang yung pinapakita. Kaya minomonitor pa po natin sa satellite po natin. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming impormasyon na yan. Yes po, maraming salamat. Yan po naman si Ms. Charmaine Varilla, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa. Ire-refer na ng PNP CIDG sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at 5 iba pa. At kaugnay po niyan sa pagpapatakas umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14. May ulat on the spot si Mariz Umali. Connie, may indispensable participation daw si Senador Robin Padilla sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa madaling araw ng May 14 sa Senado at hindi raw ito mangyayari if it weren't for him. Yan ang sinabi ni CIDG Director Major General Robert Morico II sa press briefing ngayong umaga. Ito raw ang basehan kung bakit ire-refer na nila ang reklamo obstruction of justice laban kay Senador Padilla sa National Prosecution Service kasama ang 5 iba pa. Kabilang din ang babaeng security officer daw ni Senador Padilla na nakita sa CCTV kasama ni na Senador Bato at Senator Padilla nang papatakas na sila sa Senado. Sinabi ng CIDG na hindi incidental hitch ride, kundi well-planned, well-coordinated ang pagtakas ni Senador Bato dahil nakaabang talaga ang ilang sasakyan bilang backup para masiguro ang kanyang pag-alis daw sa Senado. Hindi lang daw isa pero hindi kinumpirma Connie kung ilang sasakyan ang kasama dahil bahagi raw ito ng operational matters. Ang kinumpirma ng CIDG ay anak daw ng tiyuhin ni Senador Padilla ang may-ari ng pick-up na nagsilbing isa sa mga backup at siya rin daw yung nagda-drive noong panahon na yon. Pinabulaanan ni Major General Morico ang sinabi ng asawa ni Senador Bato na si Nancy na walang hawak na warrant of arrest ang mga operatiba nang sila ay pumunta sa 4 na lokasyon kung saan pinaniniwalaang naroon si Senador de la Rosa. 2 sa Metro Manila, 1 sa Bulacan at 1 sa Pampanga. Hawak daw nila ang kopya ng ICC warrant of arrest. At Connie, clarification lang, magdaragdag pa raw ng mga ebidensya ang CIDG at
kapag nakumpleto na ito, sa kanila i-refer yung reklamong obstruction of justice sa National Prosecution Service ng DOJ laban sa 6. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Camp Crame. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Marizu Mali. Romantic feels ang hatid ng camping date ni Kapuso primetime action hero Ruru Madrid at kanyang girlfriend na si Bianca Umali. Sa Instagram, nag-share ng ilang photos at video si Ruru, enjoying the views ng sunset at city lights sa camping site sa Tanay, Rizal. Sa caption, sinabi ni Ruru na, "I'm home with Tag kay Bianca." Bibida soon si Ruru sa upcoming GMA Prime series na Hari ng Tondo kasama si Kapuso Drama King Dennis Trillo. Magbibigay buhay at boses naman si Bianca sa GMA Pictures animated film na El Arcangel na dapat ding abangan. Ang kapatid naman ni Ruru na si sparkle artist Rere Madrid ikinasal na sa basketball player na si Kai Soto. Sa Instagram, isinare ni Rere ang highlights ng kanilang intimate wedding. Nagpasalamat si Rere sa relasyon nilang pinagtibayan niya ng challenges at sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Thankful din sila sa kanilang pamilya na naging malaking parte ng kanilang pagmamahalan. Present din sa wedding si Ruru at si Bianca. Congratulations and best wishes! Hanggang sa altar, prinsesa ang turing sa unika iha ng isang pamilya sa Baliwag, Bulacan. Ang grand entrance niya as bride naging extra special. May sweet na pakulo kasi ang kanyang mga bro. Ayan, oh, here comes our bunso, the bride. Yan, ang tarpaulin na bit-bit ni na Jason, JP at Sixto, mangulabnan. Tila announcement bago pumasok sa simbahan ng bunso at kaisa-isang kapatid na babaeng si Nika. Ang kanila namang panganay na si Kuya Philip ang mismong naghatid sa altar. Pag-amin ni Nika, strikto ang kanyang mga utol bilang only girl sa mangulabnan siblings. Lalong-lalo na raw sa usapin ng panliligaw. Kaya ang sweet gesture tila reminder daw sa groom na si Shana. Eto na si Nika ang bunsong iniingatan. Mahigit 800,000 views na ang video at certified trending! Kakatuwa naman. Ang sweet na mga kuya. Oo, may forever. Sweet na pero may warning. May forever tagapagtanggol. Correct.